Yan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. So, ayan po. Kamusta po kayong lahat? Ayan, I pray po na nasa maayos po tayong kalagayan. Amen po. So, welcome po sa bawat isa po na nakikinig sa Bible study po na ito. Bago tayo mag-start sa ating pag-aaralan, inihiling ko po ang bawat isa na samahan po akong manalangin sa hapong ito. Yuko po tayong lahat at manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapagbahagi ng salita mo sa hapong ito, Panginoon. Ang mga salita mo, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga anak mong makikinig sa oras. Panginoon, ang salita mo, pagpalain mo ang gawain mong ito. Panginoon, salamat sa wisdom and knowledge and understanding na patuloy mong ipagkakalob sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan, pakisabi po sa katabi, Merry Christmas. Yan. Ako rin po ay bumabati po sa inyo ng advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ilang araw na lang ay Christmas na. Alam ko po na lahat po tayo ay busy sa paghahanda at iba pa. Naghahanda tayo kung ano yung ay hahanda natin. Naghahanda tayo kung ano yung may bibigay natin sa ating magulang, sa ating kapatid, at sa mga mahal po natin sa buhay. Amen po. Ito yung time na busy ang lahat ng mga tao. Namamasyal at madaming pagkain. Nakakabanding mo yung mga mahal mo sa buhay. Nakakabanding mo yung mga friends at iba pa. Amen po. At alam ko po ng bawat isa ay yung sabi ko nga po, busy po ang lahat. Katulad po ng ibinahagi sa atin ni Pastora Almira kahapon, napakaganda po na yung binahagi niya at isinare niya po sa atin. Amen po. Sa Bible po, hindi po natin mababasa or wala sa Bible po na December 25 yung pinanganak si Jesus. Ito ay nakasanayan natin kaya tayo nagsiselebrate ng Christmas. Pero dapat maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin, kung anong diwa ng Christmas. Amen po. Sabi ko nga po, ang diwa ng Pasko ay isa lang po ay yung pagbibigayan at pagmamahalan. Ito yung time na makakasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ito yung time na may papadama mo sa family mo yung pagmamahal. Pero alam nyo po, pero hindi lang yung pagdating ng Christmas, doon mo maipapadama yung pagmamahal. Kundi dapat everyday ng buhay natin na ipapadama natin yung pagmamahal sa kanila. Amin po. Hindi lang yung pagdating ng ganitong season ay masaya tayo. Hindi lang yung pagdating ng ganitong season ay yung magiging kabati mo yung kaaway. Kundi dapat sa everyday ng buhay natin, dapat na ipapadama natin yung pagmamahal. Si Jesus po ay pinadama niya sa atin everyday ng buhay natin na mahalaga tayo, na mahal niya tayo, na importante tayo. Amen po. Ulitin ko po, hindi lang yung pagdating ng Pasko, bati na tayo, hindi lang yung pagdating ng Pasko, yung bang naipapadama mo na mahal mo yung isang tao, naipapadama mo sa pamilya mo na mahal mo, kundi dapat everyday ng buhay ay naipapadama natin na mahalaga yung isang tao sa buhay po natin. Si Jesus po, naipadama niya sa atin everyday ng buhay natin na mahalaga niya, mahalaga tayo. Ulitin ko, ang isang diwa ng Pasko ay yung pagmamahalan at pagbibigayan. Kaya pakisabi sa katabi, bati na tayo ha. Ayan. Amin po. Kasi minsan, pag dumating yung time ng ganitong season, ngayon lang tayo magiging masaya. Hindi po. Kumbaga, kung every Pasko, every ganitong season, ngayon lang tayo nagiging masaya, ibig sabihin, merong kulang sa buhay po natin. Totoo po yung sinabi ni Pastora Almira na everyday sa mga Kristiyano ay Pasko.
Amin po. Kaya walang rason para maging malungkot tayo. Walang rason para, walang rason para maghirap tayo. Kundi merong rason para tayo ay maging masaya sa buhay po natin. Kasi ang sentro ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus. Kasi kung sentro si Jesus sa buhay natin, kaya nating magmahal lagi everyday. Kaya nating mahalin yung kapwa natin na kahit minsan hindi ito kaibig-ibig. Amin po. Naipapadama natin lagi sa mga tao at kahit kanino man, naipapadama natin sa kanila na mahalaga sila kung si Jesus ang sentro ng buhay po natin. Kasi napakahirap gawin yung isang bagay na kung hindi si Jesus yung sentro ng buhay po natin. Napakahirap sundin yung utos ng Panginoong Sus kung hindi siya yung naging sentro. Kailangan sa everyday ng buhay natin, Pasko, sa everyday ng buhay po natin, siya yung sentro ng buhay po natin. Wala na pong iba. Amin po, hindi mo kayang magbigay, hindi mo kayang magmahal kung si Jesus hindi siya nakasentro sa heart natin. Hindi siya yung naghahari sa atin. Kasi paano mong iibigin yung isang taong napakahirap? Mahirap talaga kasi kung hindi naghahari si Jesus. Kaya nga minsan may mga tao na ang hirap magmahal, ang hirap ang hirap magbigay sa kanya, magbigay kasi bakit? Hindi si Jesus yung sentro. Pero pag si Jesus yung sentro ng buhay po natin, napakadali lang. Kahit gawan tayo ng masama, kahit gawan tayo ng hindi tama, kahit gawan tayo ng pangit, madali lang sa ating mahalin, madali lang sa ating gantihan ng tama, madali lang sa ating gantihan ng mabuti kasi bakit? Si Jesus yung sentro. Dapat alam natin alam natin yung kahalagahan ng Christmas. Alam natin yung kahalagahan ng yung Pasko. Hindi lang yung magbigay. Maganda na nakakatanggap tayo ng mga regalo, masaya, di ba po? Maganda na merong nagbibigay sa atin, pero ang mahalaga ay yung naibibigay mo, yung pagmamahal mo dun sa kapwa mo. Yung bang hindi mo siya sasabihan ng pangit, hindi mo siya sasabihan ng negative, kundi sasabihan mo siya ng maganda. Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, kumbaga siya yung sentro ng buhay po natin. Kaya napakadali lang sa ating gawin o napakadali lang sundin yung sinasabing mahalin at ipanalangin. Amin po. Kaya sa atin may rason tayo lagi, tayong mga Kristiyano, may rason tayo lagi na maging masaya ang buhay natin, maging masaya ang buhay mananampalataya natin kasi si Jesus yung sentro ng buhay po natin. Amin po. Kaya minsan sinasabi natin ang saya maging Kristiyano, ang saya maging mananampalataya kasi bakit? May Kristo tayo sa buhay. Meron tayong Panginoon sa buhay. Kaya minsan tayo nakakapagpatuloy. Kaya tayo minsan kaya nating gawin yung isang bagay kasi bakit? Si Jesus yung sentro. Si Jesus yung nananatili sa heart natin. Kasi kung hindi si Jesus yung nananatili, mahirap gawin yung isang bagay. Amin po. Kasi sabi ng Biblia, kung wala yung love dun sa ginagawa, mahirap. Amin po. Parang kumbaga, pero pag andun yung love, andun si Jesus sa heart natin, kahit mahirap, gagawin mo pa rin. Amin po. Kasi bakit? Nananatili sa atin. Ito yung isang bagay na sinasabi sa atin ng Panginoong Sus na tuwing ganitong season, hindi lang ganitong season, kundi everyday ng buhay po natin, kailangan i-apply natin yung love. I-apply natin yung gawan mo ng tama yung mga taong gumagawa sa'yo ng mali. Ang isang bagay na may bibigay mo doon sa mga taong nagsasabi sa'yo ng mali, kundi yung ang may bibigay mo yung pagmamahal. Ang may bibigay mo yung gantihan mo ng tama. Amin po. Kasi pag ganun yung ginagawa natin, ano man yung tinanim natin, ay aanihin natin. Amin po. Kaya sabi ko nga po, meron tayong rason para maging masaya sa buhay natin. Kasi dahil kay Jesus na nagbigay ng buhay sa atin. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Kumbaga, siya yung nag-sacrifice para sa atin. Kasi alam nyo, ang isang pinakamagandang regalo na natanggap natin, ang isang pinakamalaking regalo na natanggap natin ay yung kaligtasan. Dahilan kay Jesus, dahilan sa Kanya, dahilan kay Jesus,
Kumbaga, nagkaroon tayo ng kaligtasan at nagkaroon tayo ng magandang buhay. Kundi dahil kay Jesus, wala tayo dito. Wala tayong magandang buhay, wala tayong kaligtasan sa buhay natin. Hindi magiging maganda ang buhay natin kundi dahilan kay Jesus. Amen po. Kaya dahilan si Jesus na nag-sacrifice, namatay sa krus, naghirap sa krus, para lang sa atin, kasi para bigyan niya tayo ng kaligtasan at bigyan niya tayo ng magandang buhay. Kaya meron tayong rason para maging masaya, meron tayong rason para maging maganda ang buhay. Sabi ng Biblia, siya na ang naghirap para tayo ay maging mayaman. Walang rason ang mga Kristiyano para maghirap. Amen po. Walang rason ang mga Kristiyano para maging malungkot. Meron tayong rason para magpuri, magpasalamat sa Kanya. Kasi bakit? Sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin, meron pa bang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Kanya? Wala po. Sa paglilingkod pa lang natin, ito na yung pinakamagandang regalo na tanggap natin. Ito yung pinakamagandang bagay na natanggap natin. Kasi bakit? Tinawag na tayo. Yung mapagkatiwalaan tayong maglingkod sa pinakamataas, hari ng mahari, ay malaking bagay na. Amen po. Kaya everyday, hindi lang Pasko yung maghahandog ka, hindi lang Pasko yung magbibigay ka, hindi lang Pasko yung i-offer mo yung buhay mo, hindi yung Pasko yung isosurrender mo yung buhay mo, kundi dapat everyday ng buhay natin, isinosurrender natin yung buhay natin. Amen po. Everyday ng buhay natin dapat nakasuko tayo sa Kanya. Yung lagi nating sinasabi, Lord, suko ako kasi bakit? Sa'yo ito eh. Amen po. Ibinigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Kaya tayo andito. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin kasi bakit? Mahal tayo eh. Yan isang bagay na tanggap natin. Minahal tayo ng Panginoong Hesus kahit hindi ka mahal-mahal. Kaya walang rason din para hindi tayo magmahal. At walang rason din para hindi tayo maglingkod. Amen po. At walang rason din para maging malungkot tayo. At walang rason para maging mahirap tayo. Babasahin natin itong Biblia, napakadaming rason, napakadaming pangako ng Panginoong Hesus na panghahawakan natin at panghahawakan natin sa buhay Kristiyano. Amen po. Kaya sa atin bilang mananampalataya o bilang tayong mga sumusunod sa Panginoong Hesus, ang pinakamagandang regalo na natanggap natin ay yung maglingkod tayo sa Kanya at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po. At isang bagay na sinasabi ng Panginoong Hesus at isang bagay na hinihingi ng Panginoong Hesus ay yung ibigay din natin yung buhay natin para sa Kanya. Basahin ko po dito po sa Romans chapter 12 verse 1. Ito yung isang bagay na hinihingi ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, binigyan tayo ng regalo, yung kaligtasan. Ano yung regalo din na maibibigay din natin sa Panginoong Hesus? Actually, minsan tayo, pag humihingi tayo sa Panginoong Hesus, ibinibigay niya. Di ba po? Kahit anumang hinihiling natin sa Panginoong Hesus, yung bang, kahit anong gusto natin, ibinibigay ng Panginoong Hesus. Ngayon, meron ding isang bagay na hinihingi ang Panginoong Hesus sa atin. Ano yung regalo na may ibibigay din natin sa Panginoong Hesus na matutuwa siya? Minsan, para lang hindi tayo malungkot, para lang hindi tayo mawala sa Kanya, binibigay niya yung gusto natin. Ayaw niya na tayo ay malungkot. Pero this time, ano yung isang bagay na maibibigay natin sa Panginoong Hesus na mapapangiti natin siya? Amen po. Tayo naman yung magpangiti sa Panginoong Hesus ngayon. Tayo naman yung magbibigay ng regalo sa Panginoong Hesus ngayon. Ano yung regalo na dapat nating maibigay sa Kanya na mapapangiti natin siya? Amen po. Ito yung isang bagay na hinihingi ng Panginoong Hesus para mapangiti natin siya. Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang pinakamagandang regalo na ibibigay natin kay Lord ay yung buhay natin.
At sigurado yan, si Jesus matutuwa yan. Mapapangiti yan. Amin po. Ulitin ko po, hindi lang Pasko, hindi lang ganito yung iaalay natin yung buhay natin, kundi everyday ng buhay natin isinosurrender natin sa Kanya. Amin po. So wala tayong magagawa kung wala si Jesus. At itong buhay na ito, at itong templo na ito ay pagmamayari ng Panginoong Jesus na kailangan nating ialay sa Kanya. Gusto ni Jesus maglingkod tayo sa Kanya. Amin po. Itong Pasko na ito, itong Christmas na ito, tayo naman yung magpangiti kay Lord. Tayo naman yung magbigay kay Lord. Tayo naman yung mag-o-offer kay Lord. Amin po. Ulitin ko po, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin kay Jesus ay yung maglingkod tayo sa Kanya. Yung isurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Amin po. Maraming salamat po sa inyong lahat at ulitin ko po, advance Merry Christmas. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. Yuko po tayo lahat at manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil napakalaking bagay yung natanggap namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng magandang buhay. Patuloy mo kaming pinagpapala at patuloy mo kaming ginagamit, O Diyos. Pagpalain mong bawat isa, pagpalain mong mga lingkod mo, pagpalain mo ang gawain mong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ang isang bagay na may bibigay namin, Lord, ino-offer namin yung sarili namin sa iyo, ang banal at kalugod-lugod. Tanggapin mo ito, O Diyos. Di man kami karapat-dapat, Panginoon, pero Lord, iniaalay namin ito sa iyo ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo ang mga anak mo, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. God bless po.